Feeling ko, personally, walang magiging problema sa kanila kasi hindi naman sila gustong gisahin. Mm. So, ang gusto lang talagang gisahin ay si Vice President Sara Duterte. Bottom line, politika. Politika talaga to. Kasi una, yung pondo ay galing sa Office of the President, binigay kay OVP. Yung sa succeeding confidential funds sa succeeding years, galing naman sa General Appropriations Act. So walang mga problema sa pinanggalingan, and nung sinabit naman sa COA ng Office of the Vice President and DepEd, tinatanggap naman nila. So kapag tinanggap ng COA, ibig sabihin kompleto yung requirements, kaya nga may tatak na received and everything, kasi hindi daw tatanggapin kapag hindi kompleto eh. So tinanggap nila, so ibig sabihin kompleto. And tama yung napupunto nyo kanina eh. Wala naman talagang problema dito sa confidential funds na ito, kahit sa paglabas galing Land Bank o yung pagkuha ng disbursement officer, yun naman talaga yung nakalagay dun eh. Land Bank and disbursement officer, and dapat confidential ang lahat. So wala naman tayo mahanap talagang problema. Opo, attorney tuloy. Yung mga abogado kasi na pag-usapan na kanina, pero nag-aral ito ng law din si chairman. Ano po masasabi niyo po doon sa paggamit ng confidential funds, yung pagbusisi kanina ng COA, chairman? Alam nyo, may kwento ko sa inyo, nung ako ay NYC chairman, National Youth Commission chairman ng bansa, napatapat ako kay Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. And kapag DepEd Secretary ka, ikaw ang chairman ng Advisory Council ng National Youth Commission. So nagko-coordinate kami kay Vice President Sara Duterte dahil yan naman talaga ang advokasya ng dating Presidente Rodrigo Duterte, labanan ng recruitment ng NPA sa hanay ng kabataan. So sa panahon ni Pangulong Duterte, 89 guerrilla fronts, bumaba na lang sa 7 na guerrilla fronts. Paano mo pa lalabanan? Lalabanan mo na lang yung recruitment nila sa hanay ng kabataan at mga estudyante. Yan ang trabaho ni Vice President Sara Duterte at trabaho ng National Youth Commission. Kaya in coordination po kay Vice President Sara Duterte noon, talagang sinusuportahan namin yung magkaroon siya ng confidential funds. Bakit po? Kung sa 50 years, nakaka-recruit ng mga kabataang Pilipino para maging teroristang NPA, mapapaisip kayo, meron rin talagang mga guro na konektado sa mga makakaliwang grupo. Di ba meron ng party list dyan na na-convict na yung kongresista, nakaka 300,000 na boto pa yon mula sa hanay ng mga makakaliwang guro, di maisip nyo na lang, meron talaga sa loob ng DepEd sa mga paaralan ng mga makakaliwang guro. So paano mo ma-identify yon kung hindi ka magkakaroon ng confidential or intelligence funds? And tama lamang na gumagamit ng aliases. Kasi, kunyari tayong tatlo ay guro, at tayo gustong-gusto natin isumbong yung kapwa nating guro na kasama natin ng 30 years. Kaya lang, pag sinumbong natin, sana hindi ilagay yung pangalan natin kasi baka balikan tayo ng teroristang NPA, di ba? So talagang normal talaga na nilalagay yung aliases. Kaya nagtataka rin ako, bakit pinag-uusapan pa yung aliases? Sa lahat naman ng confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kahit siguro sa Office of the President, aliases yung ginagamit kasi confidential nga eh. So, ang masabi ko po dyan, tama lamang na nilagyan si Vice President Sara Duterte ng needed confidential funds noong siya ay DepEd Secretary dahil ang DepEd ang pinakamalaking departamento ng gobyerno at napakaraming guro ang dapat bantayan dahil nandun rin sa hanay nila ang ibang guro na nagre-recruit sa ating kabataan papuntang teroristang NPA. Opo, sa pagkakalam nyo po dito sa paggamit po, Chairman, ng tawag nito ng confidential fund, naayon po ba sa tama yung yung ginawa ng Office of the Vice President, yung paggamit ng mga code or pseudonym ng mga magiging subject nitong confidential fund na ito, tapos yung pag-audit niya, hanggang saan ba yung confidentiality nito, kasi nababanggit doon kanina din na may mga batas din na nakakasaklaw sa confidentiality. Hanggang saan ba yung pagiging confident ng mga information, hanggang saan naabot
sa tagal nyo rin sa gobyerno? On my personal experience, hindi tayo nagkaroon ng hindi tayo nabigyan ng confidential funds, pero sa Armed Forces naman, sa PNP and other units ng ating gobyerno, kahit nga sa Office of the President, talagang pag sinabing confidential funds, confidential yung paggamit, 'di ba? Wala namang kine-question no sa ibang units ng gobyerno. Kaya nagtataka tayo, ba't kine-question kay Vice President Sara Duterte? At sa narinig naman ng sambayan ng Pilipino kanina, ang pondong ito ay galing naman sa Office of the President. And yung succeeding confidential funds sa succeeding years, galing naman sa Appropriations Act, sa GAA, na binigay sa kanya ng Kongreso. Kaya wala naman talaga nakakapagtaka. At alam nyo, makikita nyo nga, si Vice President Sara Duterte, meron siyang advokasya mula pa sa kanyang ama na labanan tong recruitment ng NPA. Kaya tataka tayo, meron nga mga opisina ng gobyerno, wala namang ganyang advokasya, pero mas malaki pa yung confidential funds. Hindi naman kine-question ng gobyerno yung disbursement, yung kung paano gamitin, yung mga nilalagay na mga pangalan. Pero asahan natin dyan, talagang aliases ang nilalagay dyan dahil dapat confidential po talaga. Opo. Dito naman po sa reporting po, no, sa pag-audit, hanggang ilang taon ba pwede pang mag-comply? Kasi meron akong maraming mga nababasa, parang pagdating dito kay VP Sara, napakabilis, napaka-stricto. Meron akong nabasa sa probinsya naman. Di ko lang alam kung confirm ha, pero meron mga information na umaabot pa nga ng mga ilang dekada, isang dekada ata or mga ilang taon bago na comply. Sa inyo pong karanasan po, pag may mga ganito bang mga, di ba, meron yang silang pinapadalang mga memorandum or kailangan mong obligahin ka, mga ilang taon ba dapat ma-comply yan? Sa ating experience kasi po, kapag meron kang ginastos sa gobyerno, nag-AOM ang COA, Audit Observation Memo. Normal po yun. Kasi lahat naman ng gagastusin mo, titingnan ng COA. Tapos pag merong, kunwari, hindi pa na-experience ng COA itong gastusin mo na ito, nag-AOM rin sila. For example, sa akin pong experience, nagpapaseminar ako sa mga SK, leaders ng bansa, patungkol sa paglaban sa NPA. Nag-AOM ang COA sa akin. Tinanong ng COA, bakit kayo nagaganyan? Lahat ng NYC chairman before you, wala namang ganyan. So sabi ko sa COA, ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda, puro kabataan. At ako ang head ng ahensya ng kabataan. So dapat turuan ko yung mga kabataan, mga leader kabataan, paano labanan yung recruitment na yon. So nung na-realize ni COA ang tama, okay na. Ganun lang po yun. So sa ating experience na, for example, dyan sa narinig natin kanina, pinakitaan ni Attorney Michael Powa, yung taga-COA, na noong 2014, meron naman palang confidential fund. Tapos, tinanong pa ni COA kung liquidated ba yan. Siya nga dapat nakakaalam nun. Malay ba natin? Siya nga yung auditor ng lahat ng confidential funds simula 2014. So, kung ganun pala, yung confidential fund na yon ay hindi niya alam kung liquidated, di meron palang mga pondo na confidential fund na hanggang ngayon, hindi pa completely audited kasi narinig mismo natin doon sa taga-COA kanina. Pero parang alam niyo yung parang hindi direktang sinabi na ano pa ito, hindi pa ito yung pinaka final talaga. Pag mga ganun po kasi napapansin ko rin sa ibang mga witness na parang ayaw agad diretsong tumbukin like kagaya nung sa mga dalawang land bank managers na tinanong sila na unusual pero ito ba'y illegal. Hindi nila agad masabi yung mabanggit na kailangan isubo mo pa na so hindi illegal. Yung mga ganun pa ba na mga klase po. Meron ka bang napansin din dito na parang yun na yung question pero hindi agad mabigkas kasi may something na di ko alam kung saan ba siya talaga paanig na pwede naman diretso na lang sabihin na hindi pa ito final. Nagre-recommend lang kami. Hindi pa kami yung pinaka-final talaga. Napansin niyo rin po ba yan? Ang napapansin po natin, parang kinakabahan sila doon sa sagot nila.
Kasi parang gusto nilang tumugma o gusto nung nagtatanong na tumugma sa kanyang pagtatanong. Kasi kung maiisip natin, lahat ng ahensya ng gobyerno, AFP, PNP, Office of the President, and other units of the government, merong confidential fund. So, ganun rin ang disbursement nila. Parehong-pareho lang. So, yung sa Office of the President, it is 4 billion a year. So, naka more than 12 billion na. Actually, magsi-16 billion na. So, ganun lang rin yung disbursement niya. So, kung ganun lang rin ang disbursement, dumadaan lang rin sa land bank, and naka-check and everything. So, anong unusual dun? Unusual for Vice President Sara Duterte, pero for all the other agencies of the government, wala namang issue. So, wala naman talagang unusual. Talagang gusto lang na isipan ng kumaga malis etong kay Vice President Sara Duterte na meron naman talagang advokasya na paggagamitan ng confidential fund laban sa NPA. Po, Chairman, good evening. Si MJ po ito. Chairman, sa pagbusisi po ng confidential funds dito sa OVP at DepEd, meron po ba itong epekto doon po sa mga ahensya na meron pong confidential funds by the time na kung nangyari sa OVP at sa DepEd, maaari din mangyari sa kanila? Anong tingin mo doon, sir? Yung scrutiny sa paggamit ng confidential nga secret ang concept ng pondo. Feeling ko, personally, walang magiging problema sa kanila kasi hindi naman sila gustong gisahin. So, ang gusto lang talagang gisahin si Vice President Sara Duterte. Bottom line, politika. Politika talaga to. Kasi una, yung pondo galing sa Office of the President, binigay kay OVP. Yung sa succeeding confidential funds sa succeeding years, galing naman sa General Appropriations Act. So walang mga problema sa pinanggalingan, and nung sinabmit naman sa COA ng Office of the Vice President and DepEd, tinatanggap naman nila. So kapag tinanggap ng COA, ibig sabihin kompleto yung requirements, kaya nga may tatak na received and everything, kasi hindi daw tatanggapin kapag hindi kompleto So tinanggap nila, so ibig sabihin kompleto. And tama yung napupunto nyo kanina wala naman talagang problema dito sa confidential funds na ito, kahit sa paglabas galing land bank o yung pagkuha ng disbursement officer, yun naman talaga yung nakalagay dun land bank and disbursement officer, and dapat confidential ang lahat. So wala naman tayong mahanap talagang problema. Sino po kaya, sir, ang pinaka nakikinabang na nabubunyag po itong usapin sa confidential funds? Hindi lamang po ito napapanood na kung gusto mong magpunta sa venue, doon lang, pwede televise po ang mga pagtalakay. Sino pong mas nakikinabang dito, sir? Ang kalaban ba ng gobyerno o ang mga taga-gobyerno mismo? Actually, sa totoo lang, baka sa isip ng mga kalaban ng ni Vice President Sara Duterte, sila ang nakikinabang. Pero matalino naman ng mga Pilipino Nakikita nila na dito sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte, lalong lumalakas si Vice President Sara Duterte, baka hindi nila alam. So, ang natutuwa dito, yung mga makakaliwa syempre. Kasi sila yung ginagamitan ng confidential funds, tapos ini-scrutinize ngayon yung kaisa-isang matapang na national leader na ginamit ng confidential funds laban sa NPA. So, kung may matutuwa dito, yun talagang mga makakaliwa na talagang recruit pa rin ng recruit sa ating mga kabataan. Opo. At mayorya po sa voters ng Duterte Youth Party List noong eleksyon, mga uniform personnel. Tingin mo, sir, masaya sila sa pagtalakay dito sa confidential funds na parte po ito ng nature ng kanilang trabaho sa pagprotekta po sa ating pong bansa. Yan sinasabi ko nga yan sa previous interviews ko na itong issue ng recruitment ng NPA sa ating mga kabataan ay laban ito ng buong bansa, laban ng Armed Forces, laban ng PNP. And pasalamat nga kami sa SMNI, pinapakita nyo ito lagi, Truth That Matters. And nagkaroon tayo ng leader sa bansa na matapang na sinamahan tayo sa laban na ito, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. And nakita ng buong bansa kung paano bumaksak yung hanay ng mga makakaliwa mula 89 guerrilla fronts, naging pipito na lang ngayon. So, epektibo ang ginawa ni PRRD at ni Vice President Sara Duterte
Kaya kahit ang ating mga taga-AFP at PNP, alam nila yung katotohanan dyan. Alam nila kung sinong tunay nilang kakampi at maaasahan sa laban ng criminality at terorismo. Ito si Vice President Sara Duterte. So parang nakukompromiso yung national security pag nilaliman, lalo na, partner Admar, yung gusto nilang ipasabina itong si Mary Grace Piatos. Chairman. Actually, hindi ko maintindihan kung bakit sila nagde-dwell dyan kasi baka yan na lang ang pwede nilang ipunto na wala rin naman talagang kwenta. At doon talaga yan, aliases talaga yan. Para naman tayo weirdo na hinahanap natin yung mga aliases sa Philippine Statistics Authority. Wala talaga, aliases talaga yan. Kasi kung nilagay ng OVP at ng DepEd yung pangalan ng mga mababait na guro at mga Pilipino na nagbigay ng impormasyon kung sino sa kanilang hanay ang mga nagre-recruit, di baka napatay na rin sila at na-salvage sila. So tama lamang na sa confidential funds, maging confidential ito at tama lamang na may aliases na ganyan. Alam naman rin ng lahat ng ahensya na may confidential funds na ganyan talaga ang proseso dyan. Bottom line, common sense lang. Common sense lang talaga Oo. Baka partner Admar, dito magandang gamitin ni Yusek Claire Castro yung common sense. Common sense. Oo. Chairman, may obligasyon ba po ng ehekutibo na depensahan ang mga ahensya ng gobyerno, lalo na pagdating po dito sa usapin ng paggastos ng confidential fund? Kasi minsan hindi natin narinig. Di ko alam, baka narinig nyo. Absent lang siguro. Hindi ako nakapanood ng balita. Pero wala tayong narinig na dinepensahan na, ay, wala namang problema dyan sa paglalagay ng mga code talaga sa mga pangalan kasi nga confidential nga. Ang narinig ko lang na meron ata ay ang ombudsman. Pero hindi yun sa patungkol sa di ko alam kung patungkol ba yun sa OVP. Basta si Martires yun na nabanggit niya confidential nga, Chairman. Yes, narinig rin natin si dating ombudsman na Samuel Martires nung siya ay pinatawag sa Kongreso. Kumbaga parang gusto rin siyang tanungin na meron silang gustong sagot na mailabas ni ombudsman. Sabi talaga ni ombudsman, it is confidential. Kumbaga common sense, it is confidential. And kumbaga directly speaking, the funds came from the office of the president. So it was entrusted by the office of the president for that confidential matters. And in the succeeding years, it was entrusted by Congress itself. It's general appropriations. So nilagay nyo na ang pangalan nito confidential funds, pero ayaw nyo maging confidential. Bakit nyo pa inappropriate into confidential funds? Opo. Kahit na nung pagdinig pa dyan sa Kamara, wala din tayong narinig na may inimbitahan na ibang ahensya ng gobyerno. Ito, mga best practices, good practices ng ibang ahensya ng gobyerno, paano ginamit ang kanilang confidential fund. Ihambingan natin paano ninyo ginamit. Wala tayo. Parang purely sa lang, DepEd tsaka sa OVP lang. Sa tingin nyo, mas maganda yung ganun. Noon pa, wala pa itong mga impeachment. Pinag-uusapan na pa itong confidential at intelligence fund. So, kanina narinig ko na may nagtanong kay Attorney Kapunan na sa Senate, sinabi sa kanya na, ma'am, hindi ba mas malaki yung confidential funds ng Office of the President? So, ang sagot lang niya, edi kasuhan nyo. Yun lang ang sabi niya. Pero kung ako ay isang abogado na talagang fair and everything, and ang hinahanap natin dito hustisya, edi tama lamang na ilatag mo dyan lahat ng ahensya at opisina ng gobyerno na may confidential funds and i-check mo kung paano ginagamit lahat yon. Kasi nakatutok lang kayo kay Vice President Sara Duterte, hindi naman talaga siya yung pondong yan galing Kongreso, galing Office of the President. Paano yung ibang ahensya na matagal nang gumagamit ng confidential funds and wala naman tayo naririnig rin sa kanila. Tsaka malimit silang gumawa ng paghahambing. Like, halimbawa, sinabi nila na sa panahon ni Lenny, wala namang ganyan. Sa panahon ni Binay, sabi nila wala daw pero may mga dokumento ipinakita sa kanila. Tapos mahilig sila maghambing na ito ba usual, unusual kasi sa experience ng witness wala naman siya. Pero di ba mas maigi na kung para mayroong basehan talaga
Ang daming mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng intel at confidential fund. Bakit hindi na natalakay? Pero yun nga, yung issue ng national security dito, kasi nabubusisi na ang operation ng ating gobyerno laban sa mga kalaban ng estado na gustong-gusto ng mga iilang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara po, Chairman. Tataka nga rin ako, ba't nila inihahambing kina VP Lenny and other vice presidents? Kita naman natin sa personality, sa character, sa experience ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama, sila ay naging mayor ng Davao City. At sila ang naka-neutralize sa mga teroristang NPA at mga kriminal sa Davao City nung sila ay nandun. So gumamit rin sila syempre ng pondo, pantulong sa ganong advocacy at sa ganong success. So nung napunta sila sa national government, naging presidente ang kanyang ama, syempre meron namang confidential funds ang Office of the President, ginamit rin ni Pangulong Duterte at naramdaman naman ng milyong-milyong Pilipino na nalabanan ng krimen, nalabanan ng mga terorista, bumaba ang crime rate, bumaba ang numero ng mga terorista. At si Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy lang yon at dahil inilagay siya sa DepEd, mas lalong paigtingin ang paglaban sa NPA kasi mga kabataan ang nire-recruit. Hindi naman ire-recruit ng ibang magulang yan sa paaralan. Ang magre-recruit talaga dyan, makakaliwang guro. So trabaho talaga ni Vice President Sara Duterte yon. So masabi natin dyan, etong dalawang pinuno natin na pinagkatiwalaan ng mga Pilipino, talagang matagal na nilang advocacy yan. Hindi natin tatanungin na, bakit mo ginawa yan? Alam naman natin, kaya nga sila naboto ng taong bayan, yan na yung ginagawa nila dati sa Davao City pa lang. Ang matanong ko nga, yung ibang ahensya, yung ibang opisina ng gobyerno na napakalalaki ng confidential funds, parang wala naman tayong alam na nangyari o pinagbuhusan ng wala tayong alam. At least itong mga Duterte, alam natin ang advokasya nila na tunay na labanan ng kriminalidad, terorismo, lalo na mga teroristang NPA. Opo, balikan ko lang yung halimbawa yung sa Mary Grace Piatos. Napansin nyo rin po ba na hindi ganoon ka vocal ang kanilang witness na tumututol na yung parang sasabihin na kabilang yan sa aming kini-question yung pangalan na bakit Mary Grace Piatos. Parang di ko lang alam kung ang pag-appreciate ko kasi doon, parang wala silang pagsita mismo doon sa nakapangalan. It's either dahil alam nilang kalakaran na ganun talaga pag merong doon lang sila mas yung sa perma daw at saka sa iba pa. Pero yung detalye ng pangalan, sabi nga nila wala na sa amin yung na busisiin kung yung identity nito. So kumbaga parang maintindihan ba doon sa kanyang testimonya na kalakaran talaga sa paggamit ng Confi at Intelligence Fund yung ganong klase ng pamamaraan. Actually, sa mismong pagsagot nila ng mga witness, lalo na yung galing COA, mahalata nyo na wala naman talagang problema Hindi nila kine-question yan. Kanina nga nalaman natin na wala naman palang problema dun sa 11 days. Kasi quarterly yung basis ng pag-release ng confidential funds, pwede mo gamitin in 90 days, in 60 days, in 11 days, kahit nga siguro 1 day. Basta the day belongs to that quarter. At ginamit ito ng tama, wala namang problema. So, dyan nga sa pagtatanong sa witness, dun mo pa ma-realize na wala naman palang problema Parang inaangguluhan lang ng kabila talaga. Tsaka yung yung pag-question nila na yung Confi funds, hindi pwede doon sa MOOE. Tapos sabi naman ng depensa, merong nakasaad sa GAA, which kung di ako nagkakamali, yung GAA mismo nung 2023 kung saan mayroong mayroong mga nakasaad doon. Baka may kaalaman kayo ukol dito po, lalo na sa mga GAA na may mga provision po doon. Well, kini-question ng prosecution kung saan ba, paano ba ganito, ipapaproduce yung buong GAA. Pero ano po masasabi nyo po rito? Sa aking experience dati, bilang head of agency, ipinapaalam lang rin yan sa DBM and kung saan nagsusupervise. Kasi kung wala ka ng budget sa isang part ng budget mo and meron ka pang malaki sa isang bahagi, pwede mo naman ilipat sa kabila with permission sa DBM and other agencies na nagsusupervise sa'yo. So, wala namang problema. It is all government funds. It is being utilized for
your advocacy for the betterment of your constituents. So, wala naman talagang problema. Ang problema lang kung inaangguluhan mo talaga ng masama at iniisipan mo ng masama at pinapakalat mo na sa taong bayan na ito'y masama. Pero ang taong bayan naman nakikita naman talaga na hindi naman talaga, wala naman talagang problema. Opo, bago lang ulit si partner MJ na pag-uusapan yung MOOE. No, ngayon, babasahin mo yung sa social media. Naging viral din yung usapin sa MOOE dahil nga sa Kongreso, certification lang. Eto, talagang binubusisi nila lahat yung issue po sa confidential fund. Ano pong masasabi nyo rito na resibo, hinahanapan ng resibo, pero yung mga mambabatas, wala talagang kumo-question. Well, pag-uusapan lang sa social media, by certification lang yung pag-liquidate. Yes, yan ang ating narinig and tayo kasi merong ganyang budget sa opisina ng mga congressmen. Problema natin, tinanggalan tayo ng ganyang budget dati dahil tayo ay kakampi ni Vice President Sara Duterte. Pero yan ang kalakaran sa Senado at sa Kongreso. Pipirma yung honorable member na sinecertify na it was used for the office and sa kabutihan ng kanyang opisina. Kaya lang ako, kine-question ko rin yan Kasi kine-question ko kung saan dinadala ng mga makakaliwang kongresista yung kanilang MOOE. Tapos kunyari, ang sweldo ng isang kongresista, more or less 200,000 a month, pero nakalagay sa salin ng isang kongresista makakaliwa, 16,000 lang sa buong taon. So, nagtataka ako dito sa kung meron akong kine-question dyan, yun talaga sa mga makakaliwa ko sa nila dinadala ang kanilang mga pondo. Chairman, huling topic lang, no? Kasi Article 1 na nagsimula ngayong linggo, pero last 2 weeks ay Article 4. And batid ko po na meron kayong personal knowledge, lalo na yung pagdala kay Yusek Lopez sa House of Representatives. Andun kayo, sir. Pakikwento naman yung nangyari. Naalala natin yan. Nung na-detain si Attorney Lopez. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, so nalaman natin na si Vice President ay matutulog sa Kongreso. So pinuntahan natin si Vice President Sara Duterte and alam ko may lockdown dati sa House, nakapasok lang tayo kasi yung Duterte Youth Party List member naman ng Kongreso. So mga 11 PM nakapagdala tayo ng pagkain, mga unan, inumin kay Vice President Sara Duterte and sa kanyang security. Siguro lilima lang yung security niya, kasama na pala staff doon. Tapos umalis tayo ng after mga 1 to 2 hours. Tapos nakita na natin na nung umaga na nagkaroon pala ng Zoom meeting. Parang Zoom press con. Zoom press con ng madaling araw. And nakita natin na talagang ang nakatrigger doon is pinuntahan pala ni Vice President si Attorney Lopez na nakadetain sa isang parte ng House. Tapos gusto yata silang ilabas o ilipat. Tapos nandun sila, nakulong silang dalawa. So ako, ang personal ko dyan, interpretation ko, nandyan yung Vice President ng Pilipinas. Most voted ng sambayan ng Pilipino. 32 million. 32 million. Sa buong kasaysayan ng bansa, yan ang pinagkakatiwalaan. Anak rin siya ng dating presidente na pinagkakatiwalaan ng bansa. Tapos, in one morning, isang madaling araw talaga, nandiyan kayo sa isang corner na parang aarestuin kayo. Wala naman kayong kaso. Yun ang congresswoman na sinasabi ko, si Franz Castro, may kaso nga, convicted Hindi naman naaaresto. Etong pinapahirapan nyo, I think si Franz Castro pa nga nagpa-detain dyan Isa sa mga nagpa-detain dyan So talagang mainis ka. Bakit ganun ang sistema doon? So nangyari dyan, nung umaga na, nagpunta silang St. Luke's. Tapos doon na kami nakasunod sa St. Luke's. At nakita natin si Vice President Sara Duterte, si Attorney Lopez, tsaka si Senator Bato de la Rosa nasa emergency room. And talagang naawa tayo kay Vice President tsaka kay Attorney Lopez kasi pinapahirapan kayo nang wala naman kayong kaso. Pagbukas mo ng pinto ng emergency room, merong halos 400 na tropa ng gobyerno sa labas sa pangunguna ni General Torre noon, si IDG Chief, na inaantay sina Attorney Lopez.
So ano yun? 'Di ba? Walang kaso tong mga ito. Ito ay dalawang abogada, law-abiding citizens. Bakit ganun ang trato sa kanila? So talagang mapipressure ka eh. Kahit sino naman tao mapipressure ka eh. So yun ang ating naalala nung araw na yun. Yung pala yung konteksto, Chairman. Opo. Yung pagpunta mo nung HREP that night, may kuryente ba o wala na? Pinatayan sila ng aircon eh. Ang aircon. Kasi mainit eh. Sinabi rin sa akin ni VP, pinatayan sila ng aircon. Tsaka ilaw. Parang kasi nung press con, parang walang ilaw eh. Parang, Sinabi rin na pati ilaw. Pero di ko na naabutan yung sa ilaw. Nauna yung sa aircon. Ho. Tsaka yung ano na Okay, no? ililipat nga sila ng bilangguan, regular na bilangguan. Oh, yan. Yung gano'n na magtataka ka na meron naman doong tawag nito, silang detention, di ba? Lahat naman ng mga pinakokontempt ay nandun. So, halo-halo na yung emosyon. In fact, nandun din tayo nung nag-cover tayo, magkasama tayo nung sa St. Luke's, galing pa ng House of Representatives, sa ano pala, VMMC, no? Marami, masyadong mataas yung emosyon during that time, nabanggit mo nga, no? So, doon naman po sa kasi kayo po nasa ano din ninyo yung sa militar, yung sa threat assessment po patungkol doon sa meron dang pattern of violence. Pero parang ang pinag-ugatan is nangyari isang kalahating dekada na doon nagsimula yung pag-trace nila sa pattern of violence. After nun, ang sinundan na ata is itong Vice President na, si VP Sara. Ang pinatutungkulan natin yung pagsuntok niya doon sa sheriff. Katanggap-tanggap ba yun na may ganong pattern of violence po, Chairman? Parang wala namang pattern. Parang nag-iisip lang sila ng kung paano ilalagay sa bad light si then Mayor Sara Duterte. Ang nangyari noon ay nagkaroon ng flood sa Davao City and si Mayor Sara Duterte ang pinuno ng syudad. Merong namatay sa baha and gusto na silang ilipat nung sheriff yata. And sinabihan lang niya na kung pwede magantay lang ng ilang oras kasi nga may mga namatayan, merong nawala ng gamit at syempre tuliro lahat dahil dinaanan ng baha at sakuna. So parang hindi yata yung sheriff hindi yata, I don't remember kasi wala pa ako noon, pero parang hindi sumunod, hindi napagbigyan. 2 oras ata kung di ako nagkakamali. So talagang meron kang mga constituent dyan na namatayan and mga nawawalang gamit, mga bata, walang makain. So dapat sana pagbigyan mo naman ng konti yung mayor. So baka doon nangyari yun. Ang kumbaga si sheriff gusto talaga i-enforce na alis na kayo dyan. May patay nga. May mga namatayan. May mga bata na hindi pa kumakain and everything. Kumbaga mali ang konteksto na hinugot. No, ngayon, ang prosecution naman, hindi ko alam kung prosecution ba or mga taga-suporta ng prosecution, pumalag sila doon sa video ni Senator Judge Pia Cayetano na lang daw, yung clip lang daw noong pagtatanong niya. Dapat daw ang i-post ni Senator Pia is yung buong impeachment trial. Kumbaga parang bumalik ba sa kanila yung kanilang gusto na, 'di ba? Yung iprenesenta nila yung clip lang, pero buti ang depensa merong mga part doon na kanila pinakita para malaman talaga yung buong konteksto. Parang taste of your own medicine ang nangyari. Hindi ko na monitor. Pero syempre baka naasar sila kasi gawain rin nila yung gano'n. And maibalik ko dun sa pattern of violence. Nandiyan ang mga kongresista na yung kanilang mga miyembro ay napapatay at nakakapatay bilang teroristang NPA. Baka yun ang tunay na mayroong pattern of violence sa ating gobyerno, yung mga ganong miyembro ng mga makakaliwang party list sa Kongreso. Wala naman nagki-question sa kanila. So ngayon, biglang ilalagay mo kay Sara Duterte na siya ang may pattern of violence. Sila nga ang lumalaban sa kriminalidad at mga terorista sa bansa, kasama ng kanyang ama dati at ng Armed Forces at ng PNP, sila pa ang inaakusahan na mayroong pattern of violence. Alam ng mga Pilipino na sila ang nagpoprotekta sa atin lahat laban sa mga kriminal at terorista dito sa bansang ito. Siguro bilang panghuli na lang po, Chairman, na lang po minsan ninyo sa ating mga kababayan, lalo na't mahaba-haba pa itong impeachment, paano ba ang kanilang pag-treat
nitong mga naririnig at napapanood nila, paano ba nila himay-himayin, paano ba nila i-absorb ito, kasi sabi nga ang impeachment hindi ito kagaya ng regular talaga na korte, kaya meron tayong naririnig ng mga opinion, pero wala na, narinig na natin, kahit sabihin na i-strike yan sa record or sa transcript, wala na yan sa transcript, narinig na, which is pwede pang ma-replay po, Chairman. Siguro sa panghuli po, ang masabi natin sa ating mga kababayang Pilipino, milyong-milyong Pilipino, pati sa mga kabataang Pilipino, dito sa ginagawang impeachment, panoorin lang natin, meron tayong mga natututunan kung gusto natin magbugas siya and on other legal matters, pero sa puso ng milyong-milyong Pilipino, alam natin ang katotohanan kung sino mga national leaders natin ang merong tapang at malasakit para sa sambayan ng Pilipino. Ang Pangulong Rodrigo Duterte na talagang binantayan tayo laban sa mga kriminal at terorista, ngayon wala dito, at si Vice President Sara Duterte na pinagpapatuloy lamang ang pag-aruga ng kanyang ama sa ating bansa. Sana ma-realize natin na nakikita naman ng karamihan na this is talagang pinupolitika lamang dahil siya naman talaga ang pinakamataas ang rating at lalo pang ang tumataas ang rating ngayong panahon na ito. Ibig sabihin talagang alam ng mga Pilipino kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan dyan, si Sara Duterte ang magbabago sa ating bansa ngayong 2028.